Noong Hulyo 13, 2010, sa lalawigan ng Shandong, China, isang may-ari ng lupa sa Shanghai County, lalawigan ng Shandong, ang nagpasyang linisin ang kanyang hardin matapos ang maraming taon na hindi ito nagagamit. Plano niyang gamitin ito para magtanim ng ilang uri ng halaman kapag kinakailangan. Habang abala sa paglilinis, lumapit siya sa isang balon sa dulo ng hardin. Ngunit nang sumilip siya, bigla siyang natigilan at natakot nang matuklasan ang isang bagay na lubhang nakakakilabot sa loob ng balon. Hindi na makatayo ng maayos, tumakbo siya pauwi, kinuha ang telepono at agad na tumawag sa pulisya. Agad na dumating ang mga pulis ng Shanghai County. Sa kanilang harapan, isa lamang itong ordinaryong balon. Napapaligiran ito ng mga damo. Isang pulis ang dahil sa kuryosidad ay lumapit sa balon, yumuko para sumilip at agad na sindak. Ayon sa ulat ng pulisya, isang katawan na nasa malalang estado ng agnas ang kanilang nakita. Sa paunang pagsusuri, ang biktima ay may taas na 1.83 metro, nasa pagitan ng 30 hanggang 40 taong gulang. Ang tinatayang oras ng pagkamatay ay mula 3 buwan hanggang 1 taon. Ang sanhi ng pagkamatay ay posibleng dahil sa trauma mula sa malakas na puwersa sa ulo at mukha. Ang paunang konklusyon ng pulisya ay inuri ito bilang isang kaso ng pagpatay. Dahil dito, maraming hakbang ang ginawa ng salarin upang pahirapan ang pagkakakilanlan tulad ng pagtanggal ng damit at malakas na pagpukpok sa mukha ng biktima at pagtapon ng bangkay sa isang abandonadong balon na bihirang puntahan ng mga tao. Naglabas ng karagdagang konklusyon ang pulisya na ang pagpatay ay maingat na pinlano, ibig sabihin ito ay isang kaso ng premeditated murder. Ngunit sino ang nagplano ng pagpatay sa biktima? Paano siya matatagpuan kung ang kaso ay may 2 pangunahing ebidensya lamang, isang bangkay at isang balon? Nagpasya ang pulisya na muling suriin ang crime scene upang maghanap ng mga pahiwatig. At tulad ng inaasahan, sa ilalim ng makakapal na dahon sa loob ng balon, natagpuan nila ang isang mahalagang ebidensya. Isang palakol na may matibay na hawakan. Ito ang pinaniniwalaang sandata sa krimen. Matapos dalhin ang palakol sa istasyon ng pulisya, kinumpirma ng forensic system na ito nga ang sandata sa pagpatay. Nang ikumpara sa mga sugat ng biktima, lahat ay nagtugma. Kung mayroon ng ebidensya, magiging madali na ba ang paghahanap sa salarin? Siyempre, hindi ito ganoon kadali. Muling hinarap ng pulisya ang isang hamon nang matapos ang proseso ng pagkuha ng sample, natuklasan nilang walang anumang fingerprint o iba pang ebidensya ng DNA sa palakol maliban sa DNA ng biktima. Ang lahat ng mga pahiwatig sa puntong ito ay ganap na malabo, hindi sumuko. Sinuri ng pulisya ng Shanghai County ang impormasyon tungkol sa uri ng palakol na ito at natuklasan ang isang mahalagang pahiwatig. Partikular, ang palakol ay espesyal na ginawa dahil nilagyan ito ng mga metal na pampatibay at iisang tindahan lamang sa Shanghai County ang nagbebenta ng ganitong uri ng palakol. Agad na pinuntahan ng pulisya at tinanong ang may-ari ng tindahan ng palakol. Ibinigay ng may-ari ang talaan ng tindahan sa pulisya at sinabing sa 80 piraso na kanyang inangkat, 3 bin lamang ang naibenta. Gayunpaman, hindi niya matandaan kung sino ang mga bumili nito. Tiningnan ng pulisya ang mga petsa ng pagbebenta ng 13 palakol. Ang unang palakol ay naibenta noong Disyembre. Ibig sabihin, ang Disyembre 2009 ang pinakamaagang posibleng panahon kung kailan nangyari ang pagpatay. Matapos magtanong sa mga taga-nayon, ilang tao ang nagbigay ng karagdagang impormasyon na noong mga Enero 28, 2010, nakakita sila ng mga mansang kulay matingkad na pula sa niebe, lalo na sa lugar na malapit sa balon kung saan natagpuan ang biktima. Naniniwala ang pulisya na ang mga mansang iyon ay dugo at hinuha nila na ang biktima ay namatay noong Enero 2010. Sa kabila ng pagtukoy sa oras ng pagkamatay ng biktima,
hindi pa rin lumalapit ang pulisya sa pagtukoy kung sino ang biktima, lalo na sa paghuli sa salarin. Kaya't ang investigation team ay patuloy na nagsumikap araw at gabi upang matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima. Nagsagawa ang pulisya ng investigasyon sa mga nawawalang tao sa paligid ng crime scene. Sa huli, natagpuan nila ang 17 iba't ibang kaso. Sa mga nawawalang taong ito, may isang lalaking nagngangalang Wang Shiyuan na hindi na nakipag-ugnayan sa kanyang pamilya sa loob ng maraming buwan. Si Wang Shiyuan, 33 taong gulang, ay isang lalaking may asawa at 3 anak. Bago siya mawala, nagpapatakbo siya ng isang malaking manukan. Dahil sa masamang pamamahala, nagkaroon siya ng malaking utang sa labas at nagkaroon ng mga alitan sa pananalapi sa maraming tao. Bagaman ayon sa asawa ni Wang Shiyuan, nawala siya noong Marso 9, 2010 at hindi noong Enero, ito pa rin ang naging pinakamalakas na hinala ng pulisya noon. Kaya't nagpasya ang pulisya na imbestigahan ang pagkawala ni Wang Shiyuan upang malaman kung siya ba ang biktima sa ilalim ng balon. Gayunpaman, matapos marinig ang deskripsyon ng itsura ni Wang Shiyuan, kinumpirma ng pulisya na ang pangangatawan ni Wang Shiyuan ay hindi tugma sa biktima sa balon. Sa oras na iyon, sinabi ni Zhang Hao, hepe ng Criminal Police Division ng Shanghai County Public Security Bureau, habang nag-aalinlangan ako sa pagkakaiba ng taas, lalo akong naniwala na hindi si Wang Shiyuan ang biktima matapos lumabas ang resulta ng DNA test mula sa forensics. Ang 17 nawawalang tao sa Shanghai County ay sunod-sunod na inimbestigahan at lahat ay inalis sa listahan. Walang ibang paraan, kaya't nagsagawa ang pulisya ng paghahanap sa buong lalawigan ng Shandong. Lahat ng lalaking may kaparehong edad at taas, basta't nawala sila sa panahong iyon, iimbestigahan ng pulisya ang impormasyon ng bawat isa. Ngunit sa huli, wala pa ring pag-unlad. Si Wang Yushan, ang political commissar ng Shanghai County Public Security Bureau, ay nagmungkahi ng isang bagong ideya sa pulong ng task force. Kung mahirap kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng biktima, mas mabuting mag-focus sa paghahanap ng taong may motibo sa krimen. Nagbago ng pananaw ang pulisya at muling inayos ang mga pahiwatig sa kaso. Ang biktimang hindi pa nakikilala ay itinapon sa isang malalim na balon sa isang liblib na lugar, kaya't malamang na may sasakyan ang salarin upang dalhin ang bangkay doon. Pagkatapos ng ilang araw na investigasyon, si Wang Shiyuan na nauna nang inalis sa kaso ay muling napasok sa radar ng pulisya, ngunit sa pagkakataong ito bilang isang suspek. Ito ay dahil nakatanggap ang pulisya ng isang mahalagang ulat mula sa isang may-ari ng garahe sa county na bago mawala si Wang, dinala niya ang kanyang sasakyan sa tindahan para ipa-repaint. Ang kapansin-pansin ay ang sasakyang Volkswagen Santana na binili ni Wang Shiyuan ay wala pang kalahating taon, ngunit bigla siyang gumastos ng malaki para ipa-repaint ang buong sasakyan. 6 na buwan na ang lumipas at hindi pa rin bumabalik si Wang Shiyuan para kunin ang sasakyan. Ang pagkakatuklas ba sa sasakyan ay magbubukas ng pahiwatig upang matukoy ang salarin. Pagdating sa abandonadong lote sa likod ng auto repair shop, natagpuan ng pulisya ang dark red na Volkswagen Santana ni Wang Shiyuan. Nasa maayos na kondisyon ng sasakyan, walang senyales ng bangga o sira, nang suriin ang loob, ilalim at mga gulong, wala silang nakitang anumang kakaiba. Sa loob ng trunk, wala ring laman kundi ilang tuyong dahon. Gayunpaman, sinabi ni Wang Dejia, hepe ng technical team ng Criminal Police Brigade ng Shanghai County Public Security Bureau, maingat naming sinuri ang trunk ng Santana at natuklasan ang isang kahina-hinalang bagay. Isang mantsang kulay matingkad na pula sa gitna ng isa sa mga dahon na iba sa kulay ng pintura ng kotse. Kinumpirma ni Dong Lei, hepe ng Mobile Detachment ng Criminal Police Brigade. Maaari na naming kumpirmahin na ang sasakyang ito ang ginamit sa pagdadala ng bangkay ng biktima.
Ang may-ari ng sasakyan, si Wang Shiyuan, ay tiyak na may koneksyon sa biktima o kahit man lang ay kasangkot. Ibig sabihin, siya ang salarin o kasabwat sa pagtulong na itago ang bangkay. Agad na ipinadala ng pulisya ang dahon sa sasakyan sa Forensic Department na humihiling na ikumpara ang DNA mula sa sample ng dugo sa dahon at ang DNA ng biktima. Sa huli, matapos ang 4 na beses na pagsusuri, ang resulta ay nagbalik na ang DNA ay ganap na magkatugma. Nagsagawa ng investigasyon ang pulisya kay Wang Shiyuan, hindi dahil siya ang biktima, kundi dahil si Wang Shiyuan ay malamang na siya ang pumatay. Ngayon, si Wang Shiyuan ang pinakamalaking suspek. Gayunpaman, nawawala na siya ng ilang buwan at walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Sa kabila ng hamong ito, hindi sumuko ang pulisya at patuloy na inimbestigahan ang kinaroroonan ni Wang Shiyuan sa pamamagitan ng pagsusuri sa kanyang buong kasaysayan ng mga tawag. Sinabi ni Zhang Hao, hepe ng Criminal Police Division, "Kinuha namin ang mga talaan ng tawag ni Wang Shiyuan at natuklasan na noong Enero 2010 sa panahon ng pagpatay, may 2 numero ng mobile phone na madalas niyang tawagan. Ang 2 numerong ito ay may area code na kabilang sa lungsod ng Tianjin at pagkatapos ng krimen, lahat ng komunikasyon ay tumigil. Agad naming sinimulan ang investigasyon sa 2 may-ari ng mga numerong iyon. Nagpadala ng kahilingan ang pulisya ng Shanghai sa pulisya ng Tianjin para sa tulong sa paghahanap sa 2 misteryosong numero. Hindi nagtagal, natanggap nila ang resulta. Ang 2 numerong tinawagan ni Wang Shiyuan noon ay pag-aari ng 2 lalaking nagngangalang Hang Baoshan at Hang Banli. Agad na pinuntahan ng pulisya ng Shanghai County ang bahay ni Hang Baoshan at tinanong siya. Ipinaliwanag ni Hang Baoshan na sila ni Hang Banli ay magkanayon at noong Enero 2010, pareho silang pumunta sa lalawigan ng Shandong para gawin ang ilang trabaho para kay Wang Shiyuan. Kaya't nagkaroon ng mga tawag sa pagitan nila ni Wang Shiyuan. Nang tanungin ng pulisya kung siya at si Banli ay may kinalaman sa pagpatay ni Wang Shiyuan, mariing itinanggi ito ni Hang Baoshan. Sumunod na pinuntahan ng pulisya si Hang Banli. Gayunpaman, ilang buwan na siyang hindi umuuwi. Sa una, pinaghihinalaan ng pulisya na si Hang Banli ay kasabwat ni Wang Shiyuan kaya't magkasama silang tumakas. Gayunpaman, habang lalong iniimbestigahan si Hang Banli, tila lalong natutuklasan ng pulisya ang mahalagang katotohanan ng kaso. Ayon sa deskripsyon ng kanyang mga kamag-anak, si Hang Banli ay may taas na 1.83 metro, 32 taong gulang at matipuno ang katawan. Ang huling pagkakataong nakita ng pamilya si Hang Banli ay noong Enero 24, 2010. Batay sa mga detalyeng ito, nagpasya ang pulisya na kumuha ng DNA sample mula sa pamilya ni Hang Banli at ikumpara ito sa bangkay ng biktima sa ilalim ng balon. Ang huling konklusyon ay lumabas. Ang bangkay sa balon ay si Hang Banli. Dahil sa pangyayaring ito, biglang napagtanto ng pulisya ang isa pang problema. Sa panahon ng interogasyon kay Hang Baoshan, partikular nang banggitin ng pulisya ang kanyang kasama, si Hang Banli. Wala siyang anumang ulat tungkol sa pagkawala ng kanyang kaibigan. Samantalang malinaw na magkasama silang pumunta sa Shandong para magtrabaho. May kinalaman ba ang pagkamatay ni Hang Banli kay Hang Baoshan? Noong Hulyo 29, 2010, agad na dinala ng pulisya si Hang Baoshan para sa interogasyon. Itinanggi ni Hang Baoshan ang pagkakasangkot sa pagkamatay ni Hang Banli. Gayunpaman, matapos ang patuloy na interogasyon ng pulisya na desididong alamin ang katotohanan, noong Enero 24, 2011, bumigay si Hang Baoshan at umamin. At hindi inaasahan ng pulisya, ang kanyang pag-amin ay lalo lamang nagpagulo sa kaso.
Inamin ni Hang Baoshan na bago mamatay si Hang Banli, totoo ngang magkasama silang pumunta sa Shanghe, lalawigan ng Shandong, para magtrabaho. Ngunit ang trabahong inupahan sa kanila noon ay hindi isang lehitimong trabaho, kundi isang trabaho sa dilim, ang pumatay ng tao. Ayon sa salaysay ni Hang Baoshan, noong Setyembre 2009, sila ni Hang Banli ay pumunta sa Shanghe County, lalawigan ng Shandong, para magtrabaho para kay Wang Shiyuan at isang babaeng nagngangalang Zhang Hongxia. Nag-alok ang dalawa ng 140,000 yuan para isagawa nina Hang Baoshan at Hang Banli ang isang pagpatay. Dahil sa pera, agad na kumilos ang dalawang magpinsan. Sa anumang paraan, kailangan nilang patayin ang may-ari ng punerarya na si Zhang Benling. Bakit naman ipapapatay ng may-ari ng manukan na si Wang Shiyuan si Zhang Benling ang may-ari ng punerarya? Sa katunayan, si Zhang Benling ay matalik na kaibigan ni Wang Shiyuan. Si Zhang Benling ang madalas magpahiram ng pera kay Wang Shiyuan upang matulungan siyang tustusan ng gastos sa kanyang manukan. Gayunpaman, walang utang na loob si Wang Shiyuan at sa halip ay maraming beses na gustong suklian ng masama ang kabutihan nang palihim siyang nakipagrelasyon sa asawa ni Zhang Benling, si Zhang Hongxia. Si Zhang Hongxia, matapos ang maraming beses na pangangaliwa, ay patuloy na bumubulong sa kanyang kalaguyo na si Zhang Benling ay isang mapanakit na asawa. Dahil dito, gusto niyang makipaghiwalay sa kanyang asawa ngunit hindi alam kung paano. Ang mag-asawang nangangalunya ay nagsimulang mag-isip kung paano aalisin ang asawa ang mabuting kaibigan na si Zhang Benling. Gayunpaman, matapos ang maraming pag-iisip, napagtanto ng imoral na mag-asawa na kung direkta nilang papatayin ng tao, halos tiyak na sila ay mahuhuli at makukulong. Kaya't nagpasya silang upahan sina Hang Baoshan at Hang Banli bilang mga hitman sa halagang 100,000 yuan, kung saan magbabayad sila ng 40,000 yuan bilang paunang bayad. Ang natitira ay babayaran agad pagkatapos makumpleto ang misyon. Tinanggap nina Hang Baoshan at Hang Banli ang utos at kumilos. Gayunpaman, unti-unting napagtanto ng dalawang hitman na hindi madaling kumpletuhin ang misyon na ito. Partikular, marahil dahil ang dalawang baguhang hitman ay medyo palpak matapos subukan ang lahat ng paraan tulad ng pagbangga ng kotse, pagbaril at kahit paglalagay ng bomba sa sasakyan, lahat ay nabigo. Si Zhang Benling ay nanatiling hindi nasaktan. Matapos ang maraming beses na hindi sinasadyang engkwentro, napagtanto ni Zhang Benling na tila may nagtatangkang pumatay sa kanya. Ngunit hindi nag-report si Zhang Benling sa pulisya, kundi nakipag-usap lamang sa kanyang kapatid na babae. Naisip nilang kung magre-report sila sa pulisya, tila sobra naman dahil wala pa silang konkretong ebidensya. Bukod pa rito, inamin din ni Zhang Benling na hindi pa siya nagkaroon ng kaaway. Sa huli, naging mas maingat na lang si Zhang Benling upang maiwasan ang masaktan habang naghahanap ng ebidensya para i-report sa pulisya. Hindi inaasahan ng may-ari ng punerarya na si Zhang Benling na ang kanyang pag-aatubili ang magdadala sa kaso sa mas malayo pa sa inaakala ng sinuman. Tulad ng mahuhulaan mo, nang hindi nila mapatay si Zhang Benling, syempre, hindi nasiyahan si Wang Shiyuan dahil para na ring nasayang ang 40,000 yuan na ginastos niya. Sa panig naman ng dalawang hitman, matapos ang maraming pagkabigo, halos maubos na ang kanilang paunang bayad. Napilitan silang makipag-ugnayan kay Wang Shiyuan para humingi ng karagdagang pera. Sa kanilang pag-uusap, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawang panig. Sa huli, tinakot nila si Wang Shiyuan na kailangan niyang magbigay ng karagdagang 40,000 yuan. Kung hindi, ay ibubunyag nila ang plano ng pagpatay, pati na rin ang lihim na relasyon niya sa asawa ng kanyang kaibigan. Dahil dito, lalong nagalit si Wang Shiyuan sa dalawang hitman. Hindi na nga nagawa ang trabaho, tinatakot pa siya. Kaya't nagsimulang mag-isip si Wang Shiyuan ng paraan para malutas ito.
Kung sa huli ay hindi pa rin mapatay ng dalawang ito si Zhang Benling, hahayaan na lang ba niya silang basta na lang umalis dala ang pera? Para na rin siyang nag-iwan ng isang bombang sasabog anumang oras sa kanyang buhay. Matapos ang ilang pag-iisip, nakaisip si Wang Xiuan ng isang paraan. Pag-awayin ang dalawang hitman gamit ang kanilang bayad bilang pain upang magpatayan sila sa isa't isa. Gamit ang sarili nilang taktika laban sa kanila, palihim na kinausap ni Wang Xiuan ang bawat isa sa dalawang hitman, sinasabing kung papatayin nila ang isa, makukuha nila ang buong 140,000 yuan. Noong Enero 24, 2010, habang si Wang Xiuan at Zhang Hongxia ay nag-enjoy ng tsaa sa hapon sa bahay, muling tinangka ng dalawang hitman na patayin si Zhang Benling, ngunit nabigo pa rin. Sa huli, nagpasya silang patayin ang isa't isa. At sa labanang iyon, si Hang Baoshan ang nanalo, habang si Hang Banli ay namatay sa ilalim ng nakamamatay na palakol. Agad pagkatapos ng insidente, tumawag si Hang Baoshan kay Wang Xiuan para humingi ng tulong sa pagtatapon ng bangkay ni Hang Banli. Kaya't mabilis na minaneho ni Wang Xiuan ang kanyang pulang Volkswagen Santana papunta sa crime scene, ang pulang sasakyan na natagpuan ng pulisya kalaunan. Pagkatapos, isinakay nilang dalawa ang bangkay ni Hang Banli sa sasakyan. Sa kwentong ito, marahil ay hindi alam ni na Hang Baoshan at Hang Banli na sila ay mga pyesa lamang sa laro ni Wang Xiuan. Maging ang pagkamatay ng isa sa kanila ay nakalkula na ng masamang si Wang Xiuan. Upang makamit ang layunin ng isang mangingisda na nakikinabang, maagang inimbestigahan ni Wang Xiuan ang lugar kung saan pinakaangkop na itapon ang bangkay at napili na niya ang lugar ng abandonadong balon. Kapag namatay ang isa kina Hang Baoshan o Hang Banli, gagawin niya ang lahat para linisin ang lahat ng walang bakas. Ngunit hindi inaasahan ni Wang Xiuan na makalipas lamang ang kalahating taon, matatagpuan ang bangkay ni Hang Banli sa ilalim ng abandonadong balon. Noong unang bahagi ng 2011, nagsimula ang paglilitis kina Hang Baoshan at Zhang Hongxia. Si Zhang Hongxia ay sinentensiyahan ng 19 taong pagkakakulong. Si Hang Baoshan na pumatay kay Hang Banli para makuha ang 140,000 yuan at bumalik sa Tianjin na parang walang nangyari, ay hinatulan ng kamatayan na may 2 taong reprieve at ang kanyang sentensya ay automatikong inilipat sa mas mataas na hukuman para sa pag-apruba, alinsunod sa pamamaraan sa paghawak ng mga kasong may parusang kamatayan sa Tsina. Inaprubahan ng mas mataas na hukuman ang sentensya. Gayunpaman, dahil ito ay isang sentensyang kamatayan na may reprieve, kung magpapakita ng magandang pag-uugali si Hang Baoshan o hindi lalabag sa anumang alituntunin habang nasa bilangguan, ang kanyang sentensya ay automatikong ibababa sa habambuhay na pagkakakulong. Bagamat mas komplikado kaysa sa inaasahan, ngayon na may salaysay na si Hang Baoshan, halos nalutas na ng pulisya ang kaso ng bangkay sa balon. Gayunpaman, ang utak ng krimen, si Wang Xiuan, ay hindi pa nahuhuli. Ang pagkakakilanlan ni Wang Xiuan ay hindi matagpuan saan man at walang sinumang nakakita sa kanya. Ang kanyang bank card, mga dokumento ng pagkakakilanlan at numero ng telepono ay hindi na ginamit mula noong Enero 2010. Walang sinuman sa kanyang mga kaibigan, pamilya o mga kasosyo sa negosyo ang makakontak kay Wang Xiuan. Pinaghihinalaan ng pulisya na baka sa kanyang pagtakas namatay si Wang Xiuan. Gayunpaman, kung patay na ang tao, dapat man lang matagpuan ang bangkay. Kung hindi maaaring isantabi ng pulisya ang paghahanap sa kinaroroonan ng salarin. Pagkatapos, noong Oktubre 2012, muling sinuri ng pulisya ang mga talaan ng telepono ni Wang Xiuan at natagpuan ang isang mahalagang mensahe na nakaligtaan. Ang mensahe ay ipinadala ni Wang Xiuan sa lahat ng kanyang pamilya at kamag-anak na may nilalamang. "Kuya,
Nagtatago ako sa mga pinagkakautangan. Babalik ako sa bagong taon. Huwag kayong mag-alala para sa akin. Nang mabasa ito, natuklasan ng pulisya ang mga kakaibang punto. Una, ang teksto ay hindi isinulat sa lokal na dialekto tulad ng dati. Pangalawa, hindi tama ang paraan ng pagtawag dahil kung ang mensaheng ito ay para sa mga kapatid at kaibigan, okay lang, ngunit ginamit ito para ipadala sa mga tiyuhin ni Wang Xiuan. Walang anak o pamangkin na kapag nagpapadala ng mensahe sa mga nakatatanda ay tatawaging kuya at gagamit ng ako. Dahil sa kakaibang nilalaman, pinaghihinalaan ng pulisya na may nagpanggap bilang si Wang Xiuan upang magpadala ng mensahe para linlangin ang kanyang pamilya at mga investigador. Nangangahulugan din ito na si Wang Xiuan ay maaaring nasa panganib at nasa kamay ng kung sino man na siya ring nagpadala ng mga mensaheng ito. Kaya't sino ang may kakayahang gawin ito? Pinaghihinalaan ng pulisya si Hang Baoshan, ngunit hindi niya ito inamin. Iginiit na matapos patayin si Hang Banli ay agad siyang umuwi. Matapos kumpirmahin muli ang oras ng pagkawala ni Wang Xiuan, natuklasan ng pulisya na nawala siya noong Marso 9, 2010. Sa panahong ito, hindi umalis si Hang Baoshan sa Tianjin, kaya't hindi siya maaaring maging salarin. Kung hindi si Hang Baoshan, sino? Maaari kayang ang kanyang kalaguyo si Zhang Hongxia. Pinuntahan ng pulisya si Zhang Hongxia sa bilangguan, ngunit tumanggi siyang makipag-usap sa kanila dahil naniniwala siyang ginagamit lamang siya upang mahuli si Wang Xiuan. Hanggang sa ipinakita ng pulisya ang ebidensya na nagpapahiwatig na ang kanyang kalaguyo, si Wang Xiuan, ay nasa panganib at maaaring patay na. Doon lamang sinabi ni Zhang Hongxia na imposible iyon dahil sa pagkakaalam niya, nagtago lamang si Wang Xiuan dahil sa takot na matagpuan ang bangkay ni Hang Banli. Kung hindi si Zhang Hongxia, sino ang may hawak sa kapalaran ni Wang Xiuan? Biglang naalala na maraming utang si Wang Xiuan. Naisip ng pulisya na posibleng isa sa kanyang mga pinagkakautangan ang kumulong sa kanya at pinilit siyang magbayad. Kaya't inimbitahan nila ang kabuuang 4 na tao para sa interogasyon. Ang unang 3 at ang ika-4, si Zhang Benling, ay lahat itinanggi ang anumang kinalaman sa pagkawala ni Wang Xiuan. Gayunpaman, may isang kapansin-pansing punto nang banggitin ng pulisya ang kaso ni Wang Xiuan at Hang Baoshan na nagtago ng bangkay ni Hang Banli sa ilalim ng balon. Biglang nasabi ni Zhang Benling, ang tanga ng paraan nila ng pagpatay. Paano nila naisip na itago ang bangkay doon? Dapat ay na-cremate na lang, ginawang abo para hindi na mahanap. Sa simula, ang intensyon lang ng pulisya ay tanungin si Zhang Benling bilang isang formalidad. Ngunit dahil sa sinabing ito, sa kaso ng pagkawala ni Wang Xiuan, siya na ngayon ang numero 1 suspect. Si Zhang Benling ay may-ari ng isang punerarya, isang taong madalas humawak ng mga gawain tulad ng death certificates at cremation. Maaari kayang palihim niyang pinatay at na-cremate si Wang Xiuan. Ngunit sa Tsina, upang mag-cremate ng isang bangkay, kailangang sundin ang mahigpit na mga alituntunin. Kailangan ng ospital na mag-issue ng death certificate. Kailangan ng village committee na mag-issue ng kaugnay na aplikasyon. At kung ito ay isang kahina-hinalang pagkamatay, kailangan pa ng pag-apruba mula sa pulisya. Paano na-cremate ni Zhang Benling si Wang Xiuan nang walang nakapansin? Agad na inimbestigahan ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga taong dinala ni Zhang Benling para i-cremate sa pagitan ng Marso 9 at 10, 2010. Agad na natagpuan ang isang irregularidad. Partikular, may isang taong na-cremate noong Disyembre 2008, ngunit noong Marso 9, 2010, ang impormasyon ng taong ito ay ginamit muli para i-report sa isang cremation. Pinuntahan ng pulisya ang punerarya.
Matapos ang masusing investigasyon, nakakuha sila ng ebidensya na pineke ni Zhang Benling ang mga dokumento. Ginamit niya ang pangalang Ding para i-cremate ang isang tao na malamang ay si Wang Shiyuan. Gayunpaman, sa mga ebidensyang ito, ang pinakamalaking magagawa ng pulisya ay kasuhan si Zhang Benling ng paglabag sa mga regulasyon ng punerarya. Ngunit hindi siya maaaring arestuhin dahil hindi pa rin nila mapatunayan na patay na si Wang Shiyuan. Muling napunta sa dead end ang investigasyon. Huli ng 2012, matapos ang investigasyon, naniniwala ang pulisya na ang pagpatay ay nangyari sa loob ng punerarya na pinamamahalaan ni Zhang Benling. Ngunit nang mapagtanto nila ito, mahigit 1 taon nang paso ang kontrata sa pag-upa ni Zhang Benling sa gusali at ang bagong may-ari ay maraming beses nang nag-renovate sa gusali. Nangangahulugan ito na malamang na wala nang natitirang ebidensya, ngunit tila hindi pinabayaan ng langit ang mga masigasig. Matapos ang maraming pagbisita at pagsisiyasat sa punerarya, natuklasan ng mga investigador na may isang malaking upuan na pag-aari ni Zhang Benling sa punerarya. Nang magpalit ng may-ari ang gusali, iginiit ni Zhang Benling na siya mismo ang mag-uuwi ng upuang iyon, gaano man ito kabigat. Dahil sa pakiramdam na ang upuan ay maaaring mahalagang ebidensya, agad na pinuntahan ng pulisya ang bahay ni Zhang Benling upang hanapin ang upuan. Sa kabutihang palad, madali nilang natagpuan ito na nasa bahay pa rin ni Zhang Benling. Nang simulang tanggalin ang mga piraso ng kahoy upang tingnan kung may natitirang ebidensya sa ilalim, biglang natuklasan ng mga investigador ang mga bakas ng tuyong dugo. Agad na kumuha ng DNA sample ang pulisya mula rito para sa pagsusuri. 1 linggo matapos ang pagsusuri at paghahambing ng mga resulta, nagkonklusyon ang pulisya na ang sample sa ilalim ng upuan ay kay Wang Shiyuan. Sa harap ng matibay na ebidensya, agad na inaresto si Zhang Benling at kinailangan niyang umamin. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Wang Shiyuan ay sa wakas ay nabunyag. Ayon sa pag-amin ni Zhang Benling, matapos ang panahong napansin niyang may nagtatangkang pumatay sa kanya, iyon din ang panahon na madalas mag-away ang mag-asawa. Isang araw, matapos ang isang matinding pagtatalo, umalis si Zhang Hongxia sa bahay at hindi na bumalik. Dahil sa pag-aalala, pumunta siya sa telecommunications company para hilingin ang kasaysayan ng mga tawag ng kanyang asawa. Hindi niya inaasahan na matutuklasan niya ang relasyon ng kanyang asawa at matalik na kaibigan. Noong Marso 9, 2010, tinawagan ni Zhang Benling si Wang Shiyuan na pumunta sa kanyang punerarya para mag-usap. Dito, tinanong niya si Wang Shiyuan kung bakit niya inaakit ang kanyang asawa, ngunit walang anumang pagsisisi si Wang Shiyuan. Nagkaroon ng mainitang pagtatalo na humantong sa isang komprontasyon kung saan hindi lang si Zhang Benling kundi may kasama pa siyang isang kasabwat na si Li Wenxi ang pumigil kay Wang Shiyuan sa upuan at ginamitan ng kahoy na pamalo para bugbugin si Wang Shiyuan hanggang sa mawalan ito ng malay. Matagal-tagal bago nila napansin na hindi na gumagalaw si Wang Shiyuan at doon nila napagtanto na kapapatay lang nila kay Wang Shiyuan. Sa takot at pagkaalam na kailangan nilang itapon ang bangkay para maiwasan ang pagkakakulong, pumunta si Zhang Benling sa village committee para ipaliwanag na nawala niya ang death certificate ni Ji Ding at kailangan niya ng kapalit. Binigyan siya ng isang blankong sertipiko at pagkatapos ay pinunan niya ito ng impormasyon ni Ji Ding, madintapundi 8 taong gulang, namatay dahil sa katandaan. Pagdating sa punerarya, ibinigay ni Zhang Benling ang peking sertipiko sa staff ng cremation at matagumpay na na-cremate ang bangkay ni Wang Shiyuan. Bago itapon ang abo ni Wang Shiyuan, si Zhang Benling din ang nagpadala ng mensahe na nagsasabing nagtago si Wang Shiyuan dahil sa utang upang iligaw ang atensyon ng pulisya. Sa huli, noong Abril 25, 2014, si Zhang Benling
at ang kanyang kasabwat na si Li Wenxi ay nilitis at nahatulang nagkasala ng intentional homicide. Habang si Li Wenxi ay sinentensiyahan ng 9 na taon, si Zhang Benling ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang espesyal na bagay ay sa panahon ng investigasyon, inamin ni Zhang Benling na ang pagpatay kay Wang Shiyuan ay dahil sa biglaang galit dahil sa pagtataksil at hindi niya alam ang plano ng kanyang masamang asawa at ni Wang Shiyuan na patayin siya. Kaya't noong una, nakaramdam si Zhang Benling ng pagsisisi sa kanyang ginawa hanggang sa pinuntahan siya ng pulisya para imbestigahan at ipaalam sa kanya na ang kanyang asawa ay naaresto dahil sa planong pagpatay sa kanya at kasama rin si Wang Shiyuan. Sa puntong iyon, ang pakiramdam ng pagkakasala at pagsisisi ni Zhang Benling ay ganap na naglaho. Dito, ang buong katangian ng kaso ay natuklasan na. Mula sa pangangaliwa hanggang sa pag-upa ng hitman, mula sa maraming pagtatangkang pagpatay hanggang sa pagtataksil sa kasabwat, mula sa planong pagpatay hanggang sa pagiging biktima ng pagpatay. Lalo na ang masamang plano na pag-awayin ang dalawang hitman upang makinabang at ang huling paraan ng cremation at pagwasak sa bangkay para burahin ang mga bakas. Isang magulo at matagal na kaso na kumonsumo ng maraming oras at pagsisikap ng pulisya, ngunit isa ring dahilan para hindi maiwasang mapailing ang mga tao sa kasamaan ng puso ng tao. Ang masakit na aral na ito, sa isang banda, ay isang paalala sa mga tao na huwag basta-bastang gumawa ng masama at huwag hayaang dalhin ng bugso ng damdamin sa paggawa ng krimen, gaano man katama ang iyong nararamdaman. Dahil sa huli, gaano man kaperpekto at kaplano ang krimen, hindi ito makakatakas sa mata ng batas.